I rejected him talaga na hindi pwede. So, and then he asked again, hindi ba talaga pwede? And then, hindi talaga pwede. And then, nagalit ako talaga sa kanya. The moment na na paalis na kami, actually na kinakabahan pa ako kasi wala pa yung singsing. So, sobrang interesting pa lang kung paano nag-start yung love story niyo talaga at the very beginning. Hi! Welcome to another episode of Panagtungtungan Ta, the JCI 100 Islands podcast. A space where voices meet, stories connect, and conversations spark change. I am Edlin May C. Sarmiento, the 2026 Local Skills Development Director of JCI 100 Islands. For today's special Love Month episode, we are celebrating young love and new beginnings. I am honored to be joined by a newly engaged couple from the JCI 100 Islands family. Two hearts ready to take the next step together, balancing love, life, and leadership. Ladies and gentlemen, let us all welcome Direct Danny and Direct Johans. Hi! Welcome to Panagtungtungan Ta. Ayan, so before we begin with our conversation or interview or podcast, let us first acknowledge, of course, our official partner for our Panagtungtungan Ta podcast. Maraming salamat, Street Cafe Alaminos. Thank you so much. Ayan. So, let's begin. So, before we dig deeper with our question, can you please introduce yourself first or magdala lang kayo ng short background about you as an individual? Siyempre, separate yan. Of course, ladies first. Go ahead. Ako ba? So, hello everyone. My name is Mark Johan Scano. But of course, you can call me Johan na lang for short. I am a graduate in BS Accounting Technology sa Cass College. And currently, I'm working in Alaminos City National High School, a educational sector. How about Mom Dani? Can you please tell me about you? Yes. Yourself. Hi everyone, I am Dani Bantolino and I am with JCI 100 Islands for a year now. Actually, this is our first anniversary this month, February. So I am glad to be part of JCI and of course to be part of this Panagtungtungan Ta. So on my profession background, I am working as an accounting associate in a remote setup. Yeah. Okay. Yes. Yan. So, congratulations na magandang 1 year and happy anniversary Yeah. Thank sa you. JCI. Yan. So, yan. Let's proceed now with our question. Of course, you are here right now because of our Love Month episode. So, our very first question ay, paano ba nag-start ang love story niyong dalawa? Kayo ba ay first manjowa, first boyfriend, girlfriend? Paano nag-start ang pinaka-love story niyo? Actually, so started way back year 2015. Parang second year college kami noon. And then, very common lang yung pagkakakilala namin. So, kung titingnan nyo parang me as a student, syempre magkaka-section kami, ganyan. So, yun lang. Normal lang na andyan siya, nandito kami, say hi, hello, ganun lang. And then, that time din kasi hindi ako, parang wala akong talagang feelings sa kanya that time. Parang, kasi I have sabihin natin close friend or best friend. I will not mention na his name naman. Siya talaga yung may gusto sa kanya. And then, of course, as her close friend, syempre, andyan ako parang tulungan siya na Ilakad. gano'n, oo, na i-ano sa kanya. So, at that very moment, parang for me, nabibuild up na yung namin, yung parang closures namin, yung closures lang muna. So, kami yung parang nag-uusap na, uy, pansinin mo si ganyan, ganito, so gano'n. And until that moment na ayun, nagiging close na kami hanggang sa maging best friend namin. So doon nagsimula lahat yung relationship namin. Naging best friend kami hanggang sa I don't know kung yung best friend ko dati though
parang nandun pa rin siya, parang hindi siya tumitigil talaga na ligawan siya, something like that. Tapos, up until na parang doon na build na rin yung parang, ah, yung yung feelings, yung feelings na tinatawag nila na hanggang sa ano na Yeah. Ito na. ayun na, Confess. Yeah. confess na ako sa I kanya. remember that moment we're in the garden and then he confessed his feelings. Like, and then I was like, na-shock ako kasi I'm not expecting that feelings from him. And then I rejected him talaga na hindi pwede. So, and then he asked again, hindi ba talaga pwede? And then, hindi talaga pwede. And then, nagalit ako talaga sa kanya. And then, there's a moment of silence between us. And then, napansin ko may tumulong luha sa kanya. So, at the back of my mind, shucks, masama na ba talaga ako ganon. So, nanindigan pa rin ako na hindi talaga pwede because his best friend nga is May bro code dapat, yeah, gano'n. yeah, yeah. So, I avoided him for 3 months. And then there's time talaga na I avoided him. Pero andun yung nagsiselos ako kasi he's mingling na with other girls. Alam mo, hindi siya talaga. Yeah. And Ito yung feelings, gano'n. and there's this time na I'm scrolling sa Blue Up and then there's a status pop out na he's in relationship with other girl na. And then, yeah, gumuho yung mundo ko. And then, hindi ko talaga napigilan yung ko na mag-cry. Nasa bus pa ako noon. So, sabay na yung ba? atake. Sabi ko, yeah. So, I texted him. Akala ko ako lang. So, and then he told me na it's just a prank. Okay, yun. So, doon nag-end yung in denial era ko na I love him pala. So, sobrang interesting pa lang kung paano nag-start yung love story niya talaga at Yeah. the very beginning. No? So, he became my first boyfriend and will be my last. Wait naman, sana all. Okay, so, since our purpose here is syempre about you being newly engaged, tanong to specifically kay Sir Johan, paano yung time na na-realize mo, ilang years na pala kayo? How many years na? Together, as mag-jowa? We're 10 years na 10 years, okay. Sa loob ng 10 years na yun, paano pumasok sa isip mo kailan yun? December? November? November na. Ito na yung right time for me to propose kay Danny Girl. Kay Direct Danny. Yung sa proposal naman namin, nag-start yun nung kasi ang gusto ko talaga na proposal is ayoko dito actually gawin yung yung parang proposal na. So, nag-start sila na mag-aya sila IBB Kevin, si Doc Maru na ay tara Cebu tayo, gano'n. And then naisip ko na why not if isabay ko na lang yung proposal ko. Proposal ko doon. So, para maiba naman. So, yun, nag-start yun 3 months before bago kami travel. And then, at yung time, yung 1 month before na, yung the moment na, na paalis na kami, actually, kinakabahan pa ako kasi wala pa yung singsing. Hindi mo namatay. So, parang kinakabahan na rin si Shenzhen kasi Survey Center pa. ang kausap ko kasi doon si Dra, si Doc Ruby. So, siya ang kausap ko na kami yung nag-uusap na, kamusta na? Nandiyan na ba yung singsing? Nabili mo na ba? Ganun. And, syempre, ako naman, syempre, kabado na rin na, nandiyan na, malapit na eh. And, mabuti na lang, yung ring na binili ko is dumating before yung travel namin. Kasi ang travel namin the next day na. So, yun, buti sumakto. And then, nag-travel na kami, nag-start kami. Yung pagpunta namin sa Cebu, may purpose kami nun para parang magkaroon kami ng yung project natin yun sa JCI Cebu yung Oplan na agap. Oplan Kagap tayo. With JCI
Baghari ba? Lakan Baghari. Lakan Baghari. So, yun. And then, yung first day namin, nagpa-plan na kami. Nagpa-plan out na kami. Pero yung day din, yung first day na rin yun, parang nagkakaroon na rin kami ng argument. Ay ko, actually, Giveaway out. oo, nag-aaway na kami noon. Nag-aaway na kami. Tapos, yun, nagpa-plan out na kami nila, Press Kevin IPP Kevin kung paano yung magiging flow. Sabi ko, saan ka magpo-propose? Pwede naman dun sa may hand, yung sa Cebu, yung sa may, or pwede, pwede naman dun sa castle, sabi nila. Eh, ako, parang hindi pa ako talaga ko sa talaga yung maganda sa maganda mag-propose. And, nung dumating, ay yung pang third day na, thank you. Yung pang third day na, naisip na lang namin na, wala, parang, last day na, kinabukasan is, magta-travel na kami pabalik. And then, yun, naisip na lang namin na, why not doon na lang sa, doon sa 10,000 Roses na lang. So yung, but before yung pagpunta namin sa 10,000 Roses, nagkaroon pa kami ng problema. Kasi doon sa sinakyan naming van, meron kaming limit, kumbaga na doon nakipag-negotiate pa kami na dapat ihatid kami doon sa 10K Roses. Pero ang nangyari kasi dahil gusto pa naming makapag-swimming, ganun. Kasi doon sa parang hotel na pinunta namin, meron silang swimming pool. And yun, gusto pa namin mag-swimming kasi matagal pa naman yung oras, so bumalik kami. And then sabi naman nila, mag-ano na lang kami, mag-commute na lang or kaya mag-plan na lang. Malayo pa naman. Kasi malayo talaga. Tapos nag-swimming kami, nag-enjoy kami, and then nagpahinga. Then after nun, ayan na, nandun na kami, naghintay na kami sa labas. Wala kaming makuhang sasakyan. Oo. Kung may makuha man kaming sasakyan, medyo mahal talaga. Tapos naisipan ni IBP Kevin na parang na maghanap sa Cebu page na may usually na ganun, tourist. Parang yung kukuha siya parang gumawa na siya ng van na parang narkila na yung van. Narkila na yung van, parang gano'n. And then yun, nag-start na kami, nag-travel na kami, nag-biyahe na kami. Tapos, pagdating namin sa 10K Roses, kabado pa rin ako kasi andun na tayo. Tapos, yung pagpunta namin doon, ang dami ding tao. Tapos, kinakabahan na rin si IPP Kevin, anong gagawin natin, ganyan. Si IPP Kevin pa yung yung parang naging organizer nung proposal na yun. So, ganito ang gagawin mo. Punta ka dyan. Nakarangan namin yung mga tao. Parang gano'n. So, nung time na dyan so, una picture, syempre picture, hanggang sa kaming dalawa na, ayun na, yung nag-picture na kami, doon na tumalikod ako. Ay, parang nag-backstep ako sa konti. Then, habang nakapalikod siya, doon na ako nag-propose. Yun na yung moment na talaga, ito na to. So, yun. Alam mo ba yun, Ma'am Dani? Meron kang na hinanap, mag-propose na siya. Meron, wala. Actually, nung papunta, wala talaga. Pero, when we got to the destination, yung sa 10,000 K Roses, I smell something fishy na talaga. Kasi, parang, they are all struggled, yung mga kasama namin. And then, bakit nakabahan sila, di ba? Parang may napapasin mo, may nagbubulungan, ganyan. And then I heard IPP Kevin, he said, harangan nyo. Bakit may pagharang? Di ba? And then may pattern na parang, kailangan isa-isa mag-picture sa harap. Tapos, hindi siya normal na picture na usual na ginagawa for the past kasi days na nandun tayo. Sobrang bilis talaga nung transition. Ikaw na ganito, sunod. And then, bakit ako yung last? Ganyan. So, I smell something fishy. And then, tapos may patalikod pa na picture. Baka ito na ba? Sabi kong ganyan. No, hindi ako nag-a-assume talaga. And then, yun nga, nakatalikod ako. And then, when I see him kneel down na,
my first reaction is sipain. Oh, I don't know. Parang nakita ko yung sa video ko, diba? Oo. Yun yung first reaction ko. And then, there is something na electric current in my whole body, papunta sa mukha ko na, and I went black talaga. I can't even cry or say something. And then, inulit niya yung, Question. will you be my forever like that? That moment kasi sinipa niya ako. Kasi sinipa niya. Sa video. Nung nag-propose ako, wala man lang siyang Reaction. reaction. So, nakagano na lang siya. Tapos speechless siya. Oo, speechless. Blank talaga, like, oo, ganun. And then, ayun nga, inulit niya yung, yung passion niya. And then I said, mag-sorry ka muna kasi before that talaga nag-away kami. And then I cried. Iniyakan ko talaga yung away namin yung before the proposal. So, I said, mag-sorry ka muna. And then, that's it. Yes. Or actually, parang alam na rin namin yun months before kayo pumunta. Kasi, parang May napag-usapan plan na natin na mag-propose sa Cebu. Yun ang usap-usapan. Pero syempre, hindi namin pinarating sa'yo, di ba? So, ayan, next question natin. You mentioned na doon na nga lang, for the past 10 years, in example na niyo yung time na nandun kayo sa Cebu, maraming disagreements. How do you usually resolve misunderstanding or disagreements in your relationship for the past 10 years? Ano yung ginagawa niyo pag nag-aaway kayo? Paano mo nire-resolve yung problem? So, disagreements or misunderstandings, it's actually normal. Normal na siya sa routine namin. Like, even over small things, pinag-aawayan namin. We're like both, we like to speak our minds, no? And then, over the time, parang nagbabago yung approach namin when it comes to handling misunderstanding. Like, in our early years kasi, pag meron kaming mga hindi pagkakaintindihan, I'm like, we need to settle this now. Like, I don't want na matutulog ako na mayroong heavy feelings or something like that. Pero now kasi parang, Nagsasabi na lang kayo. nagbago yung approach. Like, kapag mayroong kaming, we're both in a hot-headed, ang approach ko is, don't talk to me, gano'n. Bukas na tayo mag-usap, ayoko kung gano'n. Parang mas nagiging okay approach siya sa akin. And I think it's also for... Actually, nahayaan ko lang din siya kapag Yeah. may misunderstanding kami, nahayaan ko lang siya. Until na, okay, siguro okay na siya. Ganun. Mapapaisip ka rin okay na siya siguro. It helped us to cool down talaga. And then when tomorrow comes, here he comes na and this, sasabihin niya, oh, ready ka na ba mag-sorry sa akin? What? Ako nagsasorry. Usually, another round for Disagreement na naman. Disagreement. And then, may mga ganun naman, di ba? Sometimes, sabi nga nila, mas maganda na hindi kayo mag-uusap kapag pareho kang ganun para hindi kayo sumabog. Kasi baka may mga mamitawan kayong mga salita na mag-cause ng disagreement pa o maka-hurt ng feeling na mag-break talaga ng relationship. So, yun, natutunan nyo yun as you grow old together. Next question natin, sino mas excited when it comes to planning your wedding? Meron na ba kayong plan kung kailan, ngayong taon ba, next year pa? Sino excited sa I pag-plan? think we're both excited naman in different ways. So, ako kasi, in my part, I'm already building up our wedding checklist, like, looking for wedding inspirations, what our motif, or even listing our possible, principal sponsor like that. So, how about you? Ano mo na ang bag? Anong kinagawa ko budget? Yes, I'm so excited also. Kasi, yung may, in our school kasi, mayroon akong nakasabayan na nag-propose. Parang a day before din siya nag-propose sa jowa niya. And then, yun, yung nalaman ko, kinamusta ko siya, kamusta yung proposal mo, ganyan. Tapos, ay parang successful din. Then, nag-go siya, then sige, she said yes. And then, nung may nabanggit siya sa akin na parang nagre-ready na siya. Parang, as in, talagang prepared na lahat, pati kung ano yung kukunin yung sino organizer niya, kung sino yung mag-makeup, gano'n, everything. May sinadya siya sa akin, may sinabi siya sa akin na kung gusto mo, ibigay ko sa iyo yung mga sample wedding planner ko kasi
as in talaga nandun na Prepare lahat. talaga siya. The whole set ng marriage up until the venue nandun na lahat. So, yun. Binigay niya sa akin, then I check, wow, sabi ko, ang laki na. Ang laki ng estimated budget nila for the proposal. Sabi ko, tutuloy ko pa ba? Kasi, ang laki talaga. And then, that time na rin, yun, parang binigyan niya na rin ako ng, ano yung parang, Excel or what? yung wedding planners, binigyan niya rin ako ng parang mga tips, parang gano'n na ano yung mga dapat gawin, Ano yung mga ano yung mga priority, kailangan, mga gano'n. priority, ano yung mga kailangan mong unahin. Tapos, hanggang sa yun, pinorward ko sa kanya yung wedding planner na yun. At yun, parang sinisimulan niya na ata sa pagkuha ng ninong-ninang. Hanggang sa yung na ano. Tapos, yan. So yun, talagang pinaplanta, di ba? Oo, Parang pinaplan. si Danny, pinaka-head of the planning. Siya yung babae. So, dapat, ano naman talaga. Okay, next question natin naman. When it comes to your relationship, minention ni Danny kanina, direct Danny na, ito yung first year nila with JCI, as a member of JCI. How do you balance your love life and, of course, your leadership responsibility as a JCI member? As we all know, syempre may love life kayo, may family pa nga kayo, tapos ang dami nating project when it comes to JCI. What do you usually do? Or how do you balance things na kayo? Syempre, separate question. Sinong sasagot? Ito ano. So, yun, naibabalance ko siya in a way na, parang gusto ko siyang isama sa mga youth, sa parang community projects natin, Then, yun, parang kapag may mga projects kami na gustong puntahan, tinachat ko siya na, love, gusto mo bang sumama sa ganitong project, parang gano'n. And, yun. Yes. So, also wanted to include yung career goals natin doon kasi, di ba, it's also important for us na mag-try din sa career. So, I think these three, our relationship, the leadership responsibilities, and yung career, it all comes from the communication and mutual support. So, the leadership and career goals, we all know that it requires focus and time. Yes. So, we have to respect each other's responsibilities kasi it's part of our personal growth. So, I don't want to, yung love life, it doesn't need to compete dun sa leadership and career. Kasi love, the fruit of that is support. So, our love is, that will hold together. So yun, you're both sharing your time, your effort, your expertise for the community because you love each other, kaya you give and take as well, diba? So, yun, that's a good thing. Okay, we are done with our last question for this set. But of course, we have a special set later on. Last question ito. What advice would you give to couples who are not sure yet about taking the next step? For example, matagal na rin sila or kahit na yung matagal but they're not sure if sila pa yung panghabang buhay or time na for wedding whatsoever. Ano yung advice nyo sa mga ganong couple na nanonood or manonood ng episode natin for today? Ikaw naman. Kasi, we're not love expert. So, siguro our love story will tell them to not rush because of pressure. Kailangan take time to know each other. And, ano ba? You talk openly about your values, your dreams in life, your goals. Kasi it's, love alone, it's not enough. There should be understanding and commitment. So, take it slow. It's okay to slow. Ano pa ba? Slow down, Slow down. understand. And, sige, Dagdagan mo, seryo one, direct you one. For me kasi, may advice, siguro iyan ko na lang, kasi karamihan kasi ng relationship ngayon,
madalas ang nagiging breakup nila is parang may mga third party, ganun. So, my advice, especially sa mga tulad ko sa yun, kung hindi kayo seryoso sa mga bagay na, sa mga mahal nyo, or something like, Jowa nyo. sa mga jowa nyo, or Bakit something sure eh? like, may mahal ka, pero may mahal ka din iba, parang ganun. Siguro, may advice sa saman, sabihin natin, para sa akin kasi, parang, para sa mga lalaki, ang daling mambabae, parang ganun, di ba? Marami sa atin parang, especially yung mga lalaki nga na, ito, parang pwede silang, magkaroon ng another, parang third party, ganun. So, um, ano, for me, there's nothing parang good about yung sa ginagawa nilang yun. So, um, Yes. It's not good. it's not good. And, if you're having stick to someone naman na yung you think that is most special to you, parang gano'n, that is, the one who is meant for you, parang gano'n. Um, Yun lang. wag mo nang bitawan, parang gano'n. Kasi sa panahon ngayon, ang hirap maghanap ng talagang para sa'yo. Kasi, oo nga, parang andiyan na siya, may mahal mo nga siya, pero do you think yung taong yun mahal ka rin ba? Parang gano'n. So, kung nakita mo na yung nakita mo na yung sign na talagang siya na grabe, tapos hindi naman sa parang kasi nabi-build din kasi yung love eh. Nabi-build natin yung love. So, it takes time naman na ma-realize mo na mahal ka niya or mahal ka din niya. So, yun, still do your best na ligawan siya, parang ganun, or kung ano yung kaya mong ibigay, bigay mo rin. Sa mas madaling salita, Oo. parang if you think that yun na for you, then so be it. Diba? At kung hindi ka sigurado, then don't commit to that relationship. Yeah. Kasi sayang yung oras, panahon, and everything. Okay, now let's proceed to our surprise question for this session. Our first one is that, who is more dramatic when hungry? Kapag gutom, sino yung mas OA or nagkatam? Gutom siya. Yeah. Siya. Kasi pag gutom siya, Sad siya. nangungulit. Yung gusto kong kumain, tara labas, parang gano'n. Okay. Oo. Okay, next question. Who is more kuripot and who is the big spender? Sino mas matipid at mas magastos? Matipid. Ako nga very well detailed sa mga ginagastos. So May actually, pa-Excel pa siya. Ay, lahat ng grabe. gastos ko naka-list yan sa budget app ko. Yun. Okay, next question. Who is more likely to cry during a commercial or kunyari, series or movies na pinapanood? Sino yung iyakin? Talaga. I think we're both. Kasi, ang pinapanood ko kasi, hindi siya parang malaki drama. Kasi mostly kasi ang pinapanood ko talaga, anime. So, may times talaga na pag anime lover ka kasi parang mafe-feel mo yung kung ano yung feeling din ng nandong tao. So, yun. Okay, next. Who is more makakalimutin? Makalimutan yung mga gamit or even your anniversary or lakad? Yeah. Oo. Sir, yung... So, siya yung nagiging parang direction ko kung saan ko nakita yung mga bagay-bagay. Grabe naman Oo. yan. Okay. Siya yung compass. Siya yung compass sa magulo mong mundo. Ganun. Oo. Okay, next na question. Who is more clingy? Next natin is, who is more likely to laugh at their own jokes? Nag-joke ka pero ikaw natatawa sa sarili mong joke. Parang wala. 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 Hindi naman siya Parang meron kay Ma'am Dani eh. Parang sa'yo Ma'am Dani. Ay, Hindi siya mahiling mag-joke. Parang lagi kung tinitingnan mo siya, lagi kasi siyang seryoso. no, ganun.
Okay. Okay. Parang hindi halata mag-joke May siya. agreement. Ay, disagreement. Next question is, who is more patient and who tests the patience daily? Sino yung mas mahabang pasensya? Mas mahabang pasensya na lang. Yeah, mahabang pasensya. Parang totoo nga, na-observe namin kay Sir yun. Mahaba talaga yung pasensya niya, di ba? Hindi lang siguro sa relationship niyo, Yeah. but even sa LO, sa JCI. Next natin, ayun, who is more competitive? Kunyari, maglalaro kayo, sino yung gusto ayaw magpatalo, ganun. Or meron na kayong mga simple games or chores whatsoever. Wala na. Kung competitive in a way na hindi siya kasama siguro. Hindi siya kasama. Oo, parang Ayaw. sa game sa atin sa JC. Oo, sayang din. Kahit ako sa tabi lang eh. Oo. Prefer to, ano lang. Asa kami. Competitive Okay, kami na bahala ka dyan. winner ka, gano'n ang atake natin, diba? Okay, siguro, one last question for this part. Who is more likely to fall asleep when watching series, movies, or like that? Kapag nanonood kayo, sino nakakapag? Ako hindi. Ako. Siya siguro. Siya ba? Ako kasi pag nanonood talaga, lalo pag gusto ko yung yung movie na yun or anime na yun, kaya ko siyang tapusin within the day, yung buong episode. So, ganun ako ka-addicted when it comes to anime. So, Kahit umaga, no, manonood ka pa rin Oo. para matapos. Okay, so thank you so much. But before that, of course, we would like to thank you for accepting our invitation for Panagtungtungan. Alam namin kung gaano kahiyain si Ma'am Donnie. But of course, nakita naman natin na she really answered well during the one. So, ang Panagtungtungan team, they're prepare na token for the both of you. Ayan, so Wow. buksan niyo po. thank you. Wow! Wow. Ayan, pakita na lang po natin ang ating And so, pang the boy. Ayan, Panagtungtungan ta team. So, ayan po siya. Maraming Thank you. salamat. Thank you so much po, Thank Ma'am Dani and Thank you Sir so much. Johan. So, with that, thank you so much, everyone. And we hope that today's conversation inspire you to celebrate love, embrace commitment, and take bold steps in your own relationships. Their story reminds us that love is exciting, full of joy, and strengthened by partnership, communication, and shared dreams. This has been Panagtungtungan Ta, Conversations That Connect, the JCI 100 Islands podcast. Don't forget to join us next month for another inspiring conversation. Until then, keep sharing, listening, and making waves. Thank you so much, everyone. And of course, Thank you. so much, Street Cafe, for our venue. Conversations that connect. Panagtungtungan ta.